Hi everyone! Good afternoon. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Possible ba sila ang mag-top 5 dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman na makasolid na, makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. At nga, kahapon nga, nagkaroon nga ng activity ang Miss Universe Philippines candidates kung saan dito nga sa Gel Life by Crystals. Yes! At kung saan naman syempre namili ang Gel Life ng top 5 best dress yesterday. At syempre nasurpresa tayo dahil yung mga hindi natin inaasahan na papalo ng bonggong-bongga ay sila ang napili. Sabi ng ganon, hindi daw sa lahat ng araw ay Pasko para sa mga kandidata. Siyempre, hindi naman lagi na lang mga front runner. To be honest, yung in-announce nila yung top 5 nila, it's a surprising, di ba? Nagulat ba kayo? Kasi ako, surprise ako na hindi ko inaasahan. Pero natuwa ako sa kabilang banda dahil syempre, at least, di ba, napapansin nila ang mga candidates na hindi ninyo napapansin. So, isa na nga dito sa tinawag ay si Miss Iloilo City. Si Miss Iloilo, to be honest, I like her beauty. Lalo na yung personality niya. So, hindi ko pa siya nakakaharap in person. But nakita ko yesterday kung gaano siya ka-bubbly. At ayun nga, in fairness, nag-i-enjoy lang siya sa competition na to. At marami nga nagtatanong sa akin, tingin mo ba Mama Sam, si Miss Iloilo City na kaya ang susunod na next Rabia Mateo dito sa competition ng Miss Universe Philippines? Why not? Dahil syempre nakita naman natin na parang maganda naman ang presensya niya. Tapos maganda ang tindig, may beauties, at feeling ko matalino. So, hindi imposible na marating niya kung ano ang narating ni Rabia dito sa competition ng Miss Universe Philippines. And then, hindi rin ako masusurprise kung magkakaroon siya ng corona dito sa Miss Universe Philippines. Kung hindi man niya makuha ang universe, maaaring ibang crown. But let's see kung anong paghahanda na gagawin ng pambato ng Iloilo City dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Ngayon pa lang nako, nararamdaman ko ang lakas ng laban niya. And then, ayun nga, para naman sa sumunod nating chika, syempre kaabang-abang din ang galawan ni Sultan Kudarat. Isa nga si Sultan Kudarat sa mga napili yesterday dito sa kompetisyon ng Gel Life kung saan nagpresenta na isa sa mga pinakamagandang damitan. At ayun nga, ang Sultan Kudarat, sabing ganon, nako malakas ang Sultan Kudarat ngayon at maaaring kumuha daw ng corona uli ang Sultan Kudarat katulad ng pagkuha ni Chelsea Fernandez dito sa Miss Universe Philippines noong 2025 kasi naging Miss Cosmo siya. Ngayon, to be honest, ako para sa akin, ang pambato ng Sultan Kudarat pwedeng maging Miss Charm ngayong taon na to dito sa competition ng Miss Universe Philippines kasi naman yung beauty na meron siya. Parang feeling ko ang Sultan Kudarat dahil maganda ang suporta nila sa candidates nila. Kaya parang feeling ko, eksena to ng bonggang-bongga at hindi imposible na pumuesto sa competition na to. At yun yung abangan natin, no? And then, of course, pambato ng Mountain Province. To be honest, nagulat ako kay Mountain Province. Actually, napapansin ko na yung beauty niya. Kaya lang, hindi ko inaasahan na isa siya sa mga mapipili yesterday. Pero in fairness naman, maganda naman talaga ang outfit ng lolo ko yesterday. At masasabi ko din ako, ang pambato ng Mountain Province, wag mong isnabin ha. Kasi talagang may beauty din siya. Hindi siya ganun katangkadan, pero pwede itong mag-corona at kahit anong corona, pwede talaga sa kanya. Di ba? Sabi ko nga nakaka-amaze ang beauty ngayon ng Miss Universe Philippines kasi mapa-front runner or baguhan, pwede talagang manalo.
And then, ayun nga, si Tarlac, ginulat din tayo ng pambato ng Tarlac yesterday. Actually, si Tarlac marami nagsasabi na kumamatab, magaling talaga ang Tarlac. At totoo naman, kahit naman ako na-amaze naman ako sa pambato ng Tarlac, at naniniwala ako na kakabog ang kanilang pambato dahil sa simula pa lang ng competition, napapansin ko na talaga ang beauty niya. Gusto ko yung styling niya. Sabi ko nga siya yung matuturing kong Krishna Gravides sa competition ngayon ng batch ng 2026. Kung noon si Krishna napapansin natin dahil sa ganda ng styling, sa kabog ng beauty. Ngayon naman ito naman si Tarlac ang napapansin natin. Kasi totoo naman maganda naman talaga si Tarlac at may ububuga naman sa competition na to, di ba? Kaya sabi ko, hindi rin imposible talaga mag-title ko. Actually, pwede na siyang Miss Universe, pwede siyang Miss Supra, pwede siyang Miss Charm, pwede mo rin ilagay sa Cosmo, sa Miss Eco, lahat ng crown. Pwede kay Tarlac, sa totoo lang. And looking forward ako, kung siya na nga ba ang isa sa mga susunod sa yapak, syempre, ni Jasmine Omay. Kasi di ba si Jasmine Omay galing din sa kanlahi, tapos lumaban ng Binibining Pilipinas, lumaban ng Miss World Philippines. Ayun. So siya naman, ganun din yung nakikita ko sa kanya na parang malayo ang mararating ng pambato ng Tarlac sa competition na to. At tignan natin, I'm so excited for Tarlac talaga. And then isa din sa mga napili yesterday, ang pambato ng Pampanga. Talagang nagsisimula ng mag-shine ang pambato ng Pampanga sa competition na to. Sobrang iba din ang ipinapakita ni Pampanga ngayon. Bukod doon sa meron siyang magandang mukha na angelic face talaga. In fairness sa kanya, angelic face talaga ang mukha ni Pampanga. At plus, gusto ko yung styling niya yesterday. Talagang bumagay sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, the more na mas simple, the more na mas bongga. Gusto ko din yung hindi nakaset yung buhok niya. Kasi minsan kapag nakataas, parang mas na-appreciate ko kapag nakalugay. And then, ayun, yesterday, talagang sobrang simple, pero nandoon na kita mo yung ganda. Actually, ang nakikita ko kay Pampanga, si Kuragan Karag. Oo, yung beauty ni Kuragan, no? Oh, bakit? Maganda naman si Kuragan na. Yung beauty ni Kuragan talagang masasabi ko din na pack din talaga. Oo. And then, ayun. So, talagang maganda din talaga si Pampanga. In fairness kay Pampanga. Ako kay Pampanga, hindi na ako na-surprise kung nalagay siya sa top 5 yesterday. Paano naman kasi yung outfit naman ng lola mo, sobrang ganda naman talaga. At saka, ang nakikita ko dito kay Pampanga, lumalaban. Oo, good sa mga styles niya. So, nakikita natin na more na di-develop, the more na parang nag-shine. So, hindi imposible na si Pampanga ay koronahan ngayong taon na to ng Miss Universe Philippines. Hindi ako magugulat kung sa kanya mapupunta yan. Or pwedeng supranational talaga, no? So, alin lang dyan. But syempre excited ako sa sa mga pambato ngayon dito na ng Pampanga, Tarlac, Sultan Kudarat. Kasi sila yung from the beginning pa lang maingay na, at from the beginning pa lang ay lumalaban talaga, di ba? Kaya ngayon, tingnan natin kung kakabog na ba ang beauty nila hanggang sa dulo ng competition. So may nagtanong sa akin, tingin ko daw ba, possible ba na sila ang mag-top 5 dito sa Miss Universe Philippines? Why not? Bakit hindi? Oo, pwede. Kasi nakikita naman natin na umaariba naman sila. So dapat ready lang ang audience na pwede ang manalo ay front runner, pwedeng hindi din. Di ba? Pwedeng yung mga hindi natin nakikita katulad ng ngayon, hindi natin masyado napapansin ang beauty ni Iloilo, Sultan Kudarat, Tarlac, Mountain Province, Pampanga. Pero ngayon, nandito sila at sila ang nag-top 5. So ngayon, kung i-maintain nila yung laban nila hanggang sa dulo, ay ganito kabongga, ganito kalakas, maaaring sila ang mag-Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So yun, doon ako excited. And then excited din ako sa ipapakita talaga ng bawat isa. So ngayon, tingin nyo ba, possible ba na newbies ang manalo ngayon ng Miss Universe Philippines or front runner dito sa competition ng Miss Universe Philippines? Nakikita nyo ba na itong 5 napili ng Gel Life
ay sila ang possible na maging top 5 ngayon dito sa competition na Miss Universe Philippines. So, ano ang chika ninyo dyan? So, masusurprise kaya tayo hanggang sa dulo ng competition? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.